Kumusta mga kaibigan? Kinalulugod ko kayong makapiling para sa ating isa na namang masigasig na panaliksik na podcast kung saan pag-aaralan natin ang mga banal na kasulatan na nakatakda sa curriculum ng Come Follow Me. Ako po si Makoy Crisanto at tatalakayan po natin ngayon ang mga isinulot ni Pablo sa Philippians at sa Colossians. Ito yung mga sulat niya habang siya ay nasa kulungan o nakapiit siya. Pero ang nakakatuwa doon, ang interesting doon, nung isinulat niya yung mga bagay na yun, hindi mo maramdaman yung puot doon sa mga sinulat niya o yung galit sa sitwasyon kung saan siya nandoon habang isinusulat niya mga ito sa mga taga-Philippians, sa taga-Colossians. Yun ang kagandahan doon. So, yan po yung topic natin ngayon, o paksa ngayong linggo ng October 9 hanggang 15. At ang kagandahan po nito, ang title po, o paksa, titulo, is I Can Do All Things Through Christ Which Strengthens Me. Makikita nyo yung t-shirt ko ngayon, yan yung suot ko. Kasi, yan po yung youth team ngayong 2023. So, suot kong t-shirt is nung t-shirt namin nung FSY. Kami po ay naglingkod bilang SDC o Session Directing Couple ng aking asawa sa nakaraan lamang FSY nung August for the Strength of Youth. So, kaya nga maganda yung pag-uusapan natin ngayon kasi yung title niya, I Can Do All Things Through Christ. Matatagpuan yan sa Philippians chapter 4 verse 13. Okay, ngayon, dito sa paksa na pag-uusapan natin para sa linggong ito, bago tayo pumunta doon sa paksa o yung topic na pag-uusapan natin, mapapansin ninyo, palagi meron diyang nakalagay doon sa manual, excuse me, record your impressions. Palagi yan, may nakasulat. Pero ano ba talaga yon? Ginagawa ba talaga natin yun na nagre-record ba tayo o nagsusulat ba tayo ng mga impression na natatanggap natin habang nagbabasa tayo ng mga banal na kasulatan? So, ano ba yung impression? Well, ang impression, hindi po yan pagbubuod ng mga nabasa natin. O minsan na nami-misinterpret o medyo hindi nila naintindihan ng ibang mga kapatid natin na akala nila yung impression is yung pagbubuod o pagsasummarize ng mga nabasa mo. Pagkos, ang impression is ano ba yung mga naramdaman mo? Ano ba yung mga ideya na natatanggap mo habang binabasa mo yung o nag-aaral ka ng banal na kasulatan? So, maaaring ang mga bagay na matanggap mo is hindi tumutugma dun sa nabasa mo, pero yun yung impression na natanggap mo habang nagbabasa ka o nakikinig ka sa isang nagsasalita. Ganun ang impression. So, kumbaga yung dating, no? Ano ba yung dating sa iyo ng mensahe na yun? Kaya, sa madalit sabi, yung mga dikta ng banal na espiritu sa atin. Sana tayo, sa tuwing mag-aaral tayo ng mga banal na kasulatan, maganda na isulat natin yung mga impression. Kasi hindi na dapat nating gawa ng buod or summary. Kasi nandun na yun naka-record na yun doon nakatala na yung mga bagay na yun. Hindi na natin kailangan gawa ng pagbubuod. Kundi, ang ilagay natin is ano ba yung mga revelasyon na natanggap natin habang nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Ang isa pong kagandahan yan, kapag isinusulat natin yung mga impression na natatanggap natin, dyan tayo nakakakuha ng mga ideya ng, halimbawa, natawag tayo bilang isang speaker sa sacrament meeting. Madali tayo makakapaggawa ng talk natin. O kung hindi man, na
naimbitahan tayo na magsalita o mag-share ng isang idea, diyan tayo makakakuha ng mga idea natin. Bigla natin tama, may sinulat ako doon. Napag-usapan halimbawa tungkol sa word of wisdom. Naalala nyo na meron kayong isinulat na impression about sa word of wisdom. Madali nyo maaalala yon kasi sinusulat nyo. Diba? Meron nga tayong kasabihan na pen is mightier than the sword, o mas magiting or mas malakas ang kapangyarihan ng pagsulat kaysa sa espada. Paano ko ba itatranslate? Ang hirap i-translate nung pen is mightier than the sword. Well, ganun pa man, we hope na sinusulat ninyo ang mga impresyon na natatanggap ninyo sa tuwing nagsusulat kayo. Sige. Ngayon, punta tayo ngayon dun sa mga idea sa personal na pag-aaral. So, isa sa dito, sinabi, my faith is founded on Jesus Christ. So, ang pundasyon ng aking pananampalataya ay kay Kristo. Sinabi yan sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Paano ba natin masasabi na ang pananampalataya natin o yung pundasyon, yung pundasyon ng pananampalataya natin kay Kristo? Para sa akin, minsan, ito yung impression na pumasok sa akin habang binabasa ko ito. Itong mga ilang bersikulo na nakatalaga dito. Para masabi natin na ang pundasyon natin, ang pundasyon ng pananampalataya natin ay kay Kristo. Siguro magbigay tayo ng isang halimbawa. Sino ba yung unang tinatawag natin sa tuwing magkakaroon tayo ng problema? O meron tayong suliranin na gustong isulbad? Siguro, ano ba yung pinaka-common na nangyayari? Halimbawa, sa tuwing magkakasakit tayo, minsan, hihilingan na lang natin hihiling tayo ng isang priesthood blessing kapag malala na yung sakit o grabe na, hindi naman malala, yung grabe na yung sakit. Para bang napapahuli lagi siya. So, hindi siya nagiging pundasyon. So, kung ang pundasyon natin is Kristo, sa mga pangyayaring ganon, nauuna yung paghingi ng basbas, no? Sa isang priesthood holder. Para sa akin, na kung kay Kristo na ang pundasyon ng ating pananampalataya na kay Kristo, inuuna natin yung mga bagay na yun at hindi yun napapahuli. Hindi man, meron tayong gustong mithiin o i-achieve sa buhay natin, pero ang panalangin ay nahuhuli na lang, naaalala na lang natin manalangin kapag nahihirapan na tayo. Kapag hindi tayo nahihirapan o meron tayong tinatawag na abunda o yung abundance, minsan nakakalimot tayong manalangin kay Kristo. So, ang masasabi ko lang, excuse me, nung nakaraang General Conference, kahapon, pinanood natin yung rebroadcast ng General Conference. Isa sa tumatak sa akin na sinabi ni President Russell M. Nelson, lagi niya sinasabi, think celestial, mag-isip tayo ng pangkalangitan. No? Pero ang tumatak sa akin doon is yung sinabi niya na huwag nating gawin
Do not make your prayer sound like a shopping list. Yun yung sinabi niya. Huwag nating gawin ang panalangin na para bang isang listahan kapag tayo ay mamimili. Para sa akin, ang impression na tumatak sa akin doon tumatawag lang ba tayo sa ating Panginoon kapag may kailangan tayo? Tumatawag ba tayo, yun nga, tumatawag lang ba tayo kapag may kailangan tayo? Paano kung wala naman tayong kailangan? Nakakalimutan natin tumawag minsan sa Kanya. Yung mga simpleng panalangin. Magpasalamat, kausapin ang ating Ama sa Langit at si Jesucristo. Yung simpleng panalangin lang. Doon natin mas lalong makikilala ang ating Ama sa Langit at si Jesucristo sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila. Para din yan sa isang tao. Hindi natin makikilala ang isang tao kung hindi natin siya kakausapin ng husto. Mas nagiging malapit ang isa't isa, ang mga magkaibigan kapag lagi sila nag-uusap. Minsan nga kahit walang say-say yung pinag-uusapan, pero maganda yung pag-uusap nila kasi doon nila mas lalo nakikilala ang isa't isa. So ganoon din sa panalangin. Hindi tayo tatawag sa ating Ama sa Langit kasi meron tayong listahan na ito po yung kailangan ko, malapit na yung exam ko, kulang na po yung sweldo ko, kailangan ko mag-apply ng bagong trabaho, medyo may sakit na po ako, ganyan. So parang hindi maganda pakinggan. Kaya yun yung tumatak sa akin dun sa sinabi ni President Russell M. Nelson. Huwag natin gawin na para bang ang panalangin natin isang listahan ng ating bibilhin o hihilingin. Bagkus, paunlarin pa natin ang ating pakikipag-usap sa ating Ama sa Langit. At doon mababatay, kagaya nga sinabi ko, yun yung impresyon na tumatak sa akin na ang pananampalataya natin o yung pundasyon ng pananampalataya natin is dapat na kay Kristo. Kung halimbawa na magkasakit tayo, unahin nating magpa-basbas sa ating mga priesthood holder. Magpa-bless tayo. O kung hindi man, kung meron tayong mga nalalapit na mga malalaking event sa buhay natin, halimbawa mga exam o may mga malaking pagdesisyon tayo na gagawin, kagaya ng ginagawa ng aking mga asawa at anak, humihingi sila sa akin ng father's blessing o basbas ng isang ama na may pagkasaserdote. So father's priesthood blessing. May exam sila, magpapablessing sila sa akin. Meron silang competition na atinan, papabless sila sa akin. So, kasi ang mga priesthood holder, hindi po kami nagbe-bless. Kami lang yung nagpo-pronounce ng blessing na nanggagaling sa ating Panginoon. So, parang kami lang yung nagiging daluyan. Ayan. Ng mga biyaya na ibinibigay para dun sa mga taong yun. Hindi po kami nagbibigay. So kami lang po yung daluyan nung mga biyayang yun. Ang ating pong Ama sa Langit na nagbibigay nun. Sa pamamagitan ni Kristo. See. So yan po yung impression na natanggap ko habang binasa ko itong mga bersikulo sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11 at sa Colossians chapter 1 verse 12 to 23. Nakakaano naman kung ulitin ko yung mga sinabi doon, pero yun, kagaya ng sinabi ko, impression. Ayan. Yan yung mga impression na natanggap ko. So ito pa yung isang paksa na gusto kong ibahagi sa inyo. Sabi dito sa Philippians chapter 3 verse 4 to 14, the gospel of Jesus Christ is worth
every sacrifice. Sige. Kung babasahin natin dun sa, siguro basahin natin. Sa Philippians chapter 3, siguro magsimula tayo dun sa verse 7. Sabi niya dito, datapwat ang mga bagay na naging kapaki-pakinabang sa akin, si Pablo na sumusulat nito, yung itinuring kong kalugihan dahil kay Kristo. Oo, walang alinlangan at ibinibilang ko ang lahat ng mga bagay na kalugihan lamang dahil sa kadakilaan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, na nasa Kanya'y aking tiniis ang pagkawala ng lahat ng mga bagay. At itinuring kong dumi lamang upang aking matalo si Kristo. Tandaan natin si Pablo noon, bago siya naging ministro ni Hesus Kristo, isa siyang Pariseo. So, nung panahon na yon, isang Pariseo, parang medyo mataas yung estado niya sa lipunan. Bukod sa sila yung isa sa mga tinuturo na may mga kaya sa buhay, siguro kung politiko pa, meron silang pwesto sa politika noon bilang isang Pariseo. So, maganda. Kaya nga ang tingin niya doon sa mga Kristiyano, mabababa at lagi niyang tinutuligsa. Yung iba ay pinapahuli, mga ganyan. So, tutuloy natin sa verse 9. At masumpungan sa kanya na hindi taglay ang aking sariling katuwiran na ayon sa kautusan, kundi yaong sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katuwiran na mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ayun. Yan yung mga bagay na iniwan ni Pablo noon na ang akala niya na kapag kumbaga kung ang tingin niya sa mga Kristiyano noon is marami ang nawawala sa kanila. Kaya pilit niyang tinutulig at pinapabalik dun sa mga dating gawin nila. Kasi yun yung tingin niya noon sa kanila, sa mga Kristiyano, na parang maraming nawawala din sa kanila. Pero malaki yung transformasyon ni Pablo dahil dun sa naging karanasan niya. Kung tutusin, choice pa rin ni Pablo yun kung makikinig siya dun sa naging pangitain niya o hindi. Hindi po lahat ng tao porque nagkaroon ng pangitain is automatic na. No? Pagpalagay natin isang halimbawa, mga kapatid ni Nephi, sina Leman at Lembel, binisita na sila ng mga anghel. No? Mga anghel na mismo yung nagsasalita sa kanila at nagpatotoo. Pero ano nangyari? Labas-pasok pa rin sila dun sa kanilang mga pananampalataya. Madali silang nalilinlang ng mga pagsubok na dumarating sa buhay nila. So, hindi po kasiguraduhan na ang pagkakaroon ng mga pangitain is magiging kadaki-dakila na tayo. Nasa sa pagpili pa rin natin yan. Ngayon, nung habang binabasa ko ito, again, babalik tayo dun sa salitang impression. No? Sinulat ko, ano ba yung impression na na natanggap ko dito habang binabasa ko ito. So, sinabi nga ano yung mga kapaki-pakinabang na natanggap natin dahil sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo? Ito, ang pumasok na tanong sa akin, siguro ito rin yung isipin nyo, ano ba ang mga bagay na itinuturing ng iba na kawalan, pero sa iba naman ay kapaki-pakinabang? Ang isang halimbawa na pumasok sa aking isipan habang binabasa ko ito is sa mga miyembro ng simbahan.
noon, kahit nung ako nung kabataan ko pa at naghahanda sa pagpunta sa mission, may mga ilan na mga miyembro ng simbahan, iniisip nila na ang paglilingkod or pag-serve bilang isang full-time missionary is malaking kawalan. Ang karamihang narinig ko is, ay sayang yung 2 taon. Huh? O sayang ang panahon. Bakit titigil ka pa sa pag-aaral? Diretso mo na yan, ituloy mo na yan. No? O ano pa ba yung narinig ko noon? Yun nga, puro sayang. Sayang, meron ka ng scholarship, iiwanan mo, baka mawala yan. Ayan yung mga karaniwang naririnig ko habang nagpiprepare ako sa mission noon. Pero ang tanong, sayang nga ba talaga yung 2 taon? O tayo yung mawawalan kapag hindi tayo pumunta ng mission ng 2 taon? Yun yung isipin natin, no? Doon sa mga hindi pa nagmi-mission o meron pang pagdadalawang isip na pumunta sa mission. Meron bang mawawala talaga o meron tayong malaking benepisyo na matatanggap sa Panginoon kapag aalis tayo at maglilingkod bilang isang full-time missionary? No? Pero ako, base sa aking karanasan at ng mga kakilala ko, mga naging kaibigan ko na naglingkod bilang isang full-time missionary, wala namang nawala sa kanila or sa amin, no? Sa loob ng 2 taon. Bagkus, mas nadagdagan pa nga. Yung 2 taon, parang wala lang. Parang walang nawala. Yung isang estudyante, pagbalik niya sa kolehiyo, mas naging magaling siya. Kasi, bakit? Mas umunlad at lumawak ang katalinuhan ng isang tao na naglingkod bilang isang full-time missionary. Mas naging matalino at mabuti ang kanilang mga pagpili o pagdedesisyon sa buhay. Yun ang mga natutunan nila sa mission. No? Pero ang number 1 doon, ang unang-una doon, ang pagpunta sa mission is paglilingkod yun. Service. No? Kaya tayo tinatawag is para maglingkod sa Panginoon. Itong mga bagay na to, na benepisyo, is parang premyo na lang sa atin yun yung mga bagay na yan. Pero ang numero 1 na dahilan bakit tayo pupunta para mag-mission is para maglingkod sa Panginoon. Ako, ang paniniwala ko is ang pagsaserve, paglilingkod ng full-time mission is yan yung ikapo ng buhay mo. Ng unang 20 taon ng buhay mo. O tithing of your life. Yan yung paniniwala ko noon. Kasi sa 20 taong nabubuhay tayo, yung 10%, yung 2 years, ngayon naman 18 years old na, di ba? Yung 18 to 20, yan yung tithing natin. Ibinibigay natin yung buong buhay natin, panahon, pera, para sa Panginoon. In return, pagbalik sa atin, may mga malalaking biyaya tayo matatanggap. At unang-unang biyaya na tatanggap natin kapag ginagawa natin yun is yung katalinuhan na matatanggap natin or madidevelop natin, gigay natin habang nandun tayo sa mission. Hindi mo yun matututunan sa ibang pamamaraan. Doon lamang. Iba yung experience dito at iba yung experience doon while nasa mission. So yan yung impression na natanggap ko. The gospel of Jesus Christ, ang ebanghelyo ni Yesu Cristo is worth, kapakipakinabang talaga. Yung sakripisyo na ginawa mo. Ano man yung mga iniwan mo para kay Yesu Cristo, malaki yun.
malaking kapaki-pakinabang para sa atin yan. Naalala ko noon yung mission president namin doon sa San Pablo Mission, bago ako nag-mission. Mahilig siya maglaro ng golf noon. No? Tapos, nakikita niya yung mga tao nagsisimba, sayang, hindi sila nakakapag-golf. No? Pero nung palagi na siya nagsisimba, doon niya na-realize na malaki yung nawawala sa kanya dahil nag-golf siya. Nabaliktad na. Nung una, ang akala niya, malaki ang nawawala dun sa mga hindi nag-golf kasi nagsisimba lang sila. Pero nung nagsisimba na siya palagi, doon niya na napagtanto na siya pala yung nawalan. No? So, hindi po kawalan ang pagsunod sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Marami ang nag-iisip na yung iba kaya ayaw makinig sa mga turo ng missionary is ang iniisip agad nila kasi is kawalan. Para ba, yun, maganda sana yung simbahan nyo pero daming bawal. Yung kawalan agad yung iniisip nila, kahit pa nakita na nila na yung simbahan o yung pagiging aktibo sa simbahan is napakalaking benepisyo. Ang iniisip ng mga hindi membro o kahit membro ng simbahan is yung palaging kawalan. Para bang pag gagawin namin ito, may mawawala sa amin. Paano ko ba ipaliwanag ng maayos yan? Halimbawa, isang pangkaraniwan na sitwasyon noon, siguro kahit hanggang sa ngayon, is yung iba natatakot sundin gawing banal ang araw ng Pangilin. Kasi natatakot silang wala silang makain kinabukasan. O magkakaroon sila ng kawalan. No? Yun nga, again, kawalan. Lagi nilang iniisip yung kawalan. Mawawala sa kanila. No? Pero minsan hindi nila naiisip kung ano yung magigain nila. Ano yung makukuha nila kung susundin nila yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Isang halimbawa, noon, ang nanay ko, nung bata pa ako, medyo hindi pa ganun ka-active yung nanay ko. Hindi siya nagbabayad ng tithing. Tapos, bukod doon, pinubuksan pa niya yung tindahan namin kapag araw ng linggo. Meron kaming maliit na tindahan noon. Tapos, ang iniisip na kasi noon, mababawasan yung pera namin kapag nagbayad ng tithing. Tapos, pag isasara namin yung tindahan namin, kukulangin yung kita ng tindahan para sa buong linggo. Kasi linggo, malaki daw yung kita pag linggo kasi maraming bumibili. So yun yung dahilan. Kaya hindi siya sasara ng tindahan tuwing linggo. So ang ginawa niya is parang tinanggap niya yung hamon na keep the Sabbath day holy. Sarado yung tindahan at magbayad na ikapo. Doon niya napagtanto na dahil sa biyaya ng Panginoon, dahil sa pagsunod mo doon sa mga kautusan niya, mas malaki ang ibinibigay sa iyo kaysa doon sa nawala sa iyo. Again, babalik tayo doon sa kawalan. Yun palagi yung iniisip ng mga miyembro ng simbahan. Kahit sinong tao is kapag susundin mo yung utos ng ating Panginoon, merong mawawala sa iyo. Sana huwag po ganun ang pag-iisip natin na merong mawawala sa atin. Tutusin, wala na mawawala. Oo, siguro sabihin natin, may mawawala. Pero ang kapalit nun, mas malaki pa. No? Kung babalikan natin dun sa Malakay, no? Yung pinangako niya dun sa tithing, at ibubuhos niya ang mga biyaya sa atin na walang sisidlan na magkakasya
kung magbabayad tayo ng tithing. Totoo yun. Yes, 10% ang mawawala sa atin. Totoo, may kawalan. Pero ang balik naman noon is sobra pa dun sa 10% na nawala sa atin. So kaya mga kapatid, kung titingnan natin, yung topic ngayong linggo is yung I can do all things through Christ. Marami tayong pwedeng magawa sa pamamagitan ni Jesucristo. Unang-una, sa pamamagitan ni Kristo, doon tayo makakatanggap ng ganap na kaligayahan, o yung fullness of joy. No? Doon natin malaramdaman yung tunay na kaligayahan. Hindi yung panandaliang kaligayahan lamang, kundi yung pangwalang hanggang kaligayahan. Ako, naniniwala po ako na kung ano man yung kalalagayan natin sa buhay, gaano man kalaki or kaliit yung dinadala natin, sa pamamagitan ni Kristo, malalampasan natin lahat yun. Hindi lang malalampasan, meron tayong matututunan. Para kasi sa akin, iba yung nalampasan at iba yung may natutunan. Kasi posibleng nalampasan mo yung isang problema pero wala ka namang natutunan. Mas maganda yung nalampasan mo at meron kang natutunan. At yun ay dahil sa pamamagitan ni Kristo. Kung talagang natuto tayo sa mga pinagdaanan nating pagsubok, mas magiging matalino tayo kapag dumating ulit yung mga ganong pagsubok. Mas magiging handa tayo. Pero kung halimbawa dumating yung pagsubok na yun, ulit, at hindi tayo handa, ibig sabihin, nalagpasan lang natin yung pagsubok noon. Hindi tayo natuto. At sa pamamagitan ni Kristo, doon tayo matututo. Kasi ang kanyang mga prinsipyo ay mga pangwalang hanggan. Hindi siya temporary. No? Hindi siya pansamantala lang. Ang prinsipyo lagi ni Jesucristo is pangmatagalan. Pangwalang hanggan. Yun ang hindi maintindihan minsan ng mga tao. Ang nakikita lang lagi nila is yung present tense sa English. Kung ano yung ngayon lang. Hindi nila nakikita yung pangmatagalan. Parang sa insurance. Insurance, pangmatagalan yan eh. Mga tao na, yung ibang tao, nakikita nila insurance, parang, ay, mahal yan, gastos lang yan. Pero hindi nila naiisip yung malaking effect ng insurance at kahandaan yung kung sakaling meron sakuna o sabi nga palayo, tuktok palayo, kung meron man dumating na sakuna sa atin, handa tayo. No? Ganun po ang prinsipyo ni Jesucristo. Inihahanda tayo dun sa pangmatagalan, sa mga pangwalang hanggan. No? Ang mga turo po o mga filosofiya ng tao is puro mga temporal lang kung ano yung kalalagayan natin sa ngayon. Tayo po, para matanggap natin yung tunay na kaligayahan, is wala pong ibang pamamaraan kundi sa pamamaraan lamang na itinuturo ni Jesucristo. Yun po ang totoong kaligayahan. Ako po, naniniwala po ko mga kapatid, mga kaibigan, na ang pamamaraan ni Kristo, ang prinsipyo niya, ang magbibigay sa atin ng kaligayahan. Walang iba. Nawa po sa mga napakinggan nyo ngayong talakayan natin, at kayo sa pag-aaral nyo ng Come Follow Me, isulat nyo po yung mga impresyon na natatanggap ninyo. Ito, sa ganitong bagay, ito yung mga impresyon na natatanggap ko habang ako po ay nagbabasa ng scriptures, ng banal na kasulatan, at yun yung ibinabahagi ko sa inyo, mga impresyon na natatanggap ko. Mas maganda po yun kaysa uulitin ko lang kung ano yung nakalagay dito. No? So, alam ko po na mga ibinahagi ko sa inyo ay totoo at
walang ibang pamamaraan naliligaya tayo na pangmatagalan, kundi sa pamamaraan lamang at prinsipyo na itinuturo ni Hesukristo sa atin. At iniiwan ko yan sa pangalan ni Hesukristo. Amen. Salamat sa pakikilahok sa aming talakayan sa isang masigasig na pananaliksik ng banal na kasulatan para sa kalinawan, inspirasyon, personal na revelasyon, doktrina at ni Hesukristo. Ang pinakamahusay na paraan upang ipahayag ang inyong pasasalamat para sa talakayang ito ay sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iba. Mabuhay po tayo at magkita-kita po muli tayo sa isang linggo para sa isang talakayan na naman ng isang masigasig na pananaliksik sa banal na kasulatan.